Minsan sa buhay natin, may mga nangyayari hindi natin inaasahan. Katulad na lamang ng pagdating ng isang hamon sa akin upang maglingkod sa malawak na mamamayan ng San Mateo at tumakbo bilang punong bayan nito. Maraming tanong pumasok sa aking isipan. Handa ba ako? Pamilya ko. Handa na ba ang San Mateo sa isang malaking pagbabago na pamumunuan ng isang kabataang tulad ko? Lalo na, kaya ko ba ang maging isang punong bayan? Nagbalik-tanaw ako sa aking buhay. Nagtapos ng elementarya sa St. Macho College at high school sa Roosevelt College, San Mateo. Naging scholar ng bayan ang pumasok sa Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Maynila at nagtapos ng kursong Public Administration and Governance at pagkatapos ay kumuha ng kursong Master in Public Administration. Isang leader mag-aaral, lumahok sa pakikibaka upang ipagtanggol ang karapatan sa edukasyon. Isang community organizer, nagtatag sa mga maralita at sumama sa kanilang laban upang ipagtanggol ang kanilang katiyakan sa paninirahan. Isang environmentalist, nanguna sa paglaban sa bagong San Mateo landfill sa pamumuno at pagtatatag ng Protect San Mateo. Ang tanging kagawad na tumutol sa resolusyong pumapayag sa bagong San Mateo landfill. Nakaranas ng harassment sa anyo ng panghuhuli dahil daw sa may paglabag. Ang aming ginawang kampanya upang ipaalam sa mamamayan ng San Mateo ang nakaambang panganib na dulot ng landfill. Ngunit sa kabila ng harassment ay nanindigan na karapatan lamang ng taong bayan na malaman ang nangyayari sa kanyang mahal na bayan. Isang lingkod bayan, naging SK chairman at nagtayo ng daycare center, naglunsad ng iba't ibang palarong pangkabataan at mga talent workshops. Lahat bilang pinakabatang barangay kagawad sa edad ng 21 at naging chairman ng Komiteng Pang-Edukasyon. Higit na pinag-ibayo ang programang daycare at naglunsad ng mga libreng summer classes. Higit sa lahat, isang kabataan. Kabataan na nangangarap ng tunay na pagbabago sa bayan. Kabataan naglalayo ng pantay na oportunidad para sa lahat sa usapin ng disenteng pamumuhay, dekalidad na edukasyon, tiyak na paninirahan, malusog, mapayapa at ligtas na pamayanan. Kabataan naghahangad ng isang pamahalaang kumikilala sa karapatan ng mamamayan at nagpapalawig ng aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala. Kabataang may takot sa Diyos, nagnanais na pangalagaan ang kanyang kaloob na kalikasan. Isang kabataan na tumanggap ng hamon na maglilingkod sa mas mataas na antas. Kabataan ng lakas loob, na suumi ng isang larangang pinaghaharian ng mga mayayaman at makapangyarihan na ang tanging sandata lamang ay ang prinsipyong mamamayan ang masigit na makapangyarihan. Higit sa lahat, isang kabataan. Naniniwala tayo ang pag-asa, kinabukasan ng ating bayan. Kaya naisip ko, sa 7 taon na pag-aaral ng pamahalaan sa loob at labas ng universidad, 7 taon ng karanasan sa paglilingkod sa bayan, ay kaya ko pala. Malinis na pamumuno, aktibong partisipasyon, yaman ng kabataan, oportunidad sa lahat, responsibilidad sa pamumuno. Adrian Benjaje Santos. Ako ito.